Hello po mga katambay, nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon, mga kababayan. Sana po ay maingatan tayo. Excuse me po. Mga katambay, samahan niyo po ako muli. Dito po sa kukomentuhan po natin, talagang ang institusyon po ng Kamara ay talaga pong napakatatapang po mga katambay. Talagang magugulat ka. Kaya rin ako nagulat mga katambay, dahil meron po palang congressman doon na kaya pala matapang mga katambay. May history po pala. May history po pala ng tapang. Kaya po pala kung magsalita siya about sa dating Pangulong Duterte, talagang akala mo marami na po siyang nagawa sa ating bayan. Marami na naman po pala nagawa. Kaya po pala siya matapang. Alamin po natin itong tao na ito. Ito po isang congressman. At gigil na gigil po ito. At galit dahil po dito sa hindi pagdalo ng ating dating Pangulong Duterte dito po sa TUADCOM o Quadcom Committee na ginaganap pong hearing nila. At galit na galit din po sa isang sa abogado po, si Attorney Delgra, dahil nga po nag-add doon po sa sinasabi invitation po nila na dadalo o pupunta, pero hindi naman daw po pumupunta. At bakit daw ba? Takot daw ba ang ating dating Pangulo na sila'y puntahan doon? Pakinggan po natin mga katambay, komentuhan po natin itong napakatapang na representative o congressman na si Congressman o Representative Padua, mga tambay. Paduano, mga tambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Ganito lang po, Mr. Chairman. Why I moved to issue a show cause, but I don't have any debate with regards to the possible amendments to my motion with regards to show cause order for Attorney Delgra. But remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Attorney Delgra, for on behalf of the president, in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delgra on the first hearing, well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Why? Why? Because the first reply made by Attorney Delgra representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter after November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read in toto the portion of such reply coming from Attorney Delgra. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delgra was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? That's why, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again,
that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Mga katambay, narinig niyo po, galit na galit. At talagang galit na galit din po doon sa kay Attorney Delgra, mga katambay. Dahil puro sa mga pinadadala po nilang mga notice, invitation, para po pagdalo sa kanilang hearing sa TUADCOM o Quadcom Committee, mga katambay. Ibang klase, napakatapang po, di ba? Si Representative Paduano. Sino po ba si Representative Paduano? Ikumpara po natin sa dating Pangulong Duterte. Pero bago po muna natin umpisahan, hindi po ba pwedeng tumanggi ang isang presidente dahil nga po sa kanyang katandaan? Di ba noong una sinabi niya, hindi siya makakadalo dahil meron siyang kailangan niya po ng pahinga dahil napagod. Siyempre, ang dating Pangulong Duterte, hindi na po bata yan. Yan po ay hindi na bababa sa 80 anyos po ang dating Pangulong Duterte. At may mga karamdaman din po yan. Tao po yan, mga katambay. Yan po yung isang naging dahilan niya riyan nung hindi po siya dumalo. At nung pangalawang beses naman po na sinasabi po ni Representative Paduano, kaya hindi po dumalo. Ano po mga dahilan niya kaya po hindi na dumadalo? Di po ba yung natuklasan? Yung natuklasan ng isang police colonel, yung binunyag po na statement niya na sa Senado, di ba? I think ano mo ba pangalan mo? Kalimutan natin. Ayun, si Police Colonel Grijaldo, di ba? Ano po ang pinasabog ni Police Colonel Grijaldo po dito po sa TUADCOM Committee o Quadcom Committee na ito, di ba? Na talagang planado lang nila yung issue, gawa-gawa lang po. Dahil po, yung mga iniimbita po nila na mga resources person dyan. Di ba? Ginagawan po nila na scripted. Di ba? Para lang maikabit do sa issue na binubuo nila at yung committee nila, yung hearing nila. Di ba? Para makakuha po ng mga ebidensya kuno. Di ba, Congressman? Pinasabog na po ni Police Colonel yan. At iintayin nyo na lang po yung kaso na darating po sa inyong opisina. Kayo po. Kasama po ang grupo nyo po riyan. Ang malilintikan dyan, yung grupo nyo po, yung artista po, Representative Fernandez, at yung isang pastor po, Representative Abante. Hindi nyo po ba alam yon? Hindi po ba kayo updated doon sa pinasabog po ni Police Colonel Grijaldo, Mr. Representative Paduano? Sir, congressman ito di ba? Kagalang-galang po ito, kapita-pitagan, napakatapang po no sa committee niya, mga tambay, ang isang congressman. At yung parang baliwala sa kanya, mga katambay. Baliwala sa kanya ang katandaan ng isang presidente o wala sa kanya yon. Talagang gusto niya lang po kasi, bakit? Pahiyain. Gusto nilang pahiyain ang excuse me, ang dating Pangulong Duterte sa Kamara. Doon yung papahiyain na hindi naman po ito abogado. Hindi po abogado ito si Representative Paduano, mga katamay. Malalaman nyo po kung ano pagkatao po nito ni Representative Paduano. Napakatapang, di ba? Talagang may pagbabanta pa. At yan nga masarap na pag hindi pumupunta ang ating dating Pangulong Duterte, hindi siya pumupunta. Maganda po yan, sir. Patawan nyo na po ng contempt, Representative Paduano. Napakatapang nyo po pala dahil hindi na po kayo pupuntahan ng dating Pangulong Duterte dahil sa natuklasan niya na yung ginagawa nyong hearing dyan, una-una, pag-aaksaya ng pera ng bayan yan. Pag-aaksaya po ng pera ng taxpayer yan Dahil nga po, doon sa natuklasan po at nabunyag, na talagang pinipilit nyo lang pamumulitika sa mga Duterte. Lalo po yung demolition job po sa kanyang anak. Di po ba? Pilit na pilit. Humahanap kayo at gumagawa po kayo di umano ng paraan para po maikabit doon sa issue na ikasisira po ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yung kanyang war on drugs. Tapos kinabit nyo na sa mga EJK. Di po ba? At kinabit nyo na rin sa mga reward system. Di po ba? Pero humahanap kayo ng magpapatunay na
testigo kuno. Pero, sinusuhulan nyo. Ibang klase. Kaya never na kayong puntahan dyan. Ayan po mga tambay. Yan ang dahilan ng dating Pangulong Duterte. Kaya hindi kayo pupuntahan na dyan. Wala nang kredibilidad ang inyong komite para sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yan ang lagi sinasabi ko po. Di po ba? Sino po ba itong mga ito? Unang-una, merong congressman yan. Lagi ko sinasabi, pinaputok ni Pulong. Malaki bayad daw po sa mga yan. Di umano. Malaki raw po ang bayad gada hearing. Yung makikita daw po natin. Diyan sa committee na yan, ayon kay Pulong. Mga katambay, kay Congressman Pulong. At ito po, sino po ba ang napakatapang mga katambay? Na napakatapang na akala mong kinukutya pa at hinahamon pa. At sinasabing parang naduduwag. Naduduwag ba ang dating Pangulong Duterte? Ganun po ba? Duwag. Dahil parang may kinatatakutan dyan. Ganun po ba? Natatakot po ba? Parang ganon. May kinatatakutan ang dating Pangulong Duterte sa inyo? Baka sakali. Dahil baka sa'yo natatakot. Di ba? Baka kaya natatakot sa'yo ang dating Pangulong Duterte dahil napakatapang mo. Dahil yung history ng pagkatao mo, baka dyan natatakot kaya ang dating Pangulong Duterte. Ano po ba ang history nitong minamaliit at kinukutya ang dating Pangulong Duterte? Sino po ba si Representative Paduano, mga tambay? Si Representative Paduano po ay, ito po ay may party list po ito. Ang kanyang party list ay Abang Lingkod party list. Nagkaroon pa ito ng question, di ba? Pinitisyon pa po ito eh. Pinitisyon kasi itong Abang Lingkod party list niya, walang representa to. Walang nire-representa. Di ba? Naging usapin pa po ito. Nakarating pa po ng Supreme Court. Pero napakaswerte po nito. Itong party list na ito. Dahil kinatigan ng Korte Suprema. Kaya po naging congressman po ito. Siya po ang first nominee sa kanyang party list, Abang Lingkod. At isang seat lang po ang nakuha nila. Isa. Siya lang po. Nanalo po. Kaya napakaswerte nito. Yan po ang kanyang party list, Abang Lingkod party list, mga tambay. At ano po ba ang Abang Lingkod party list? At ano po ba ang pagkatao nito, mga tambay? At napakatapang. Nakita niyo po magsalita. Kaya ito matapang pala. Ang history po pala ng pagkatao nito, talagang matapang, mga tambay. Talagang ito pagka ito medyo ikaw gagago-gago rito, baka kung nasa labasan lang kayo, o kaya walang taong nakakita sa inyo di umano, may kalalagyan ka po rito pala. Kay Congressman Paduano, kay Representative Paduano, mga tambay. Kung kayo'y nasa bukid lamang, o nasa gubat, at kayong dalawa lang, baka may kalagyan tayo rito. Dahil napakatapang po pala nito, mga katambay, di umano. Ito po, sino po ba si Representative Paduano? Si Representative Paduano po pala ay dating NPA. Dating NPA leader. Ito po, nung 1982 pa. Naging dating NPA po ito ni Joma Sison, mga katambay. Ang representative. Dating NPA, kaya po pala napakatapang. At walang respeto po. Hindi po pala talaga ito re-respeto sa dating Pangulong Duterte. Dahil sino po ba si dating Pangulong Duterte? Di ba lumalaban sa NPA? Gusto nang wakasan ang NPA? At lalo na ang terorista. Turismo ang terorista sa ating bansa. Di ba? At ang NPA, matutuwa po ba isang Representative Paduano? Na siya ay dating grupo nito, mga tambay, ng NPA noong 1982 pa. At isa pang matindi, humiwalay po ito di umano sa NPA at nagbuo po ng sarili niya po. Nagbuo po ito ng kanyang grupo. Ano po yung kanyang binuong grupo, mga tambay? Matindi. Kung natatandaan nyo, matagal na po itong grupo na ito. Mga 1990s pa po ito, 1984, mga ganun, pumutok na po ito. Mga 1980s itong grupo ito. Ano po yun? Baka yung karamihan po rito hindi pa tao, mga tambay. At ang inyong lingkod nun, mga kabataan pa na inyong lingkod yun. Batang-bata pa si Kamanong nun. Mga 1980s. Di po ba?
Ano po ang binuong grupo nito? Humiwalay sa NPA, nagsarili. Ano po binuo niya? Alex Bongkayaw Brigades. Ano po yung Alex Bongkayaw Brigades? Ito yung mga pumapatay. Pumapatay ito. Di po ba? Marami pong napatay itong Alex sa Bongkayaw Brigades. Di ba? Kaya po pala napakatapang. Napakatapang po pala ng representative dahil siya ang leader nitong grupo na ito. Binuo niya yung Alex Bongkayaw Brigades, mga katambay. Makikita niyo po yan. Marami na po kahit po sa YouTube, makikita niyo po yung mga hindi po nakakaalam at siyempre hindi pa po kayo tao, mga kababayan, katambay. Makikita niyo po kung ano ang history ng Alex Bongkayaw Brigades, mga katambay. Kung ano po ang ginagawa nilang trabaho at ano ang naitulong nila sa bansang Pilipinas. Ano po ang naiambag ni Representative Paduano sa bansa? Ano po naiambag nito? Nakatulong po ba ito? Marami po itong namatay. At marami rin po ito di umanong pinatay. Nabigyan lang po ito ng amnesty. Nabigyan lang po ito ng amnesty ng gobyerno. Kaya po ito hindi nakulong. Pero ito, sa dami po ito. Dahil di umano sa dami na napatay ito, convicted po ito. Mga katambay, sa totoo lang, kung hindi po ito nabigyan amnesty, kung nakakulong po ito. Dahil sa dami po ng paglabag nito sa batas. Dahil una-una, labag sa batas ang pagiging rebelde. Di ba? Tapos nagtayo ka pa ng iyong grupo, yung Alex Bongkayaw Brigades, na napakaraming piniperwisyo. Di ba? Pinapatay, mga katambay. Ibang klase itong grupo na ito. Tapos, ngayon, isang representative nasa gobyerno. Kaya pala, totoo ang sabi ni dating Pangulong Duterte, saka ni Vice President Sara Duterte, talagang nagkampi-kampi na. Nagkampi-kampi na po talaga ang bagong Pilipinas, lalo sa institusyon ng Kamara. Nagkampi-kampi na. Ang mga may history ng kriminal, may history ng at mga NPA, mga kriminal, di ba? NPA, di umano. Dahil nandiyan pa rin po yung isang grupo na sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Yung isang convicted, di ba? Franz Castro ng child abuse. Nandiyan pa sila Manuel, kabataan, di ba? Sila Brosas. At ito, si Paduano. Ito ang mga galit na galit po talaga sa mga Duterte. Dahil sila ang tatamaan ng mga grupo, ng mga kaliwang grupo. Yung gusto na wakasan ng mga Duterte ang grupong ito. Kaya pala matindi galit. Kaya pala mararamdaman mo yung galit sa puso niya. Sa mga Duterte. Lalo sa dating Pangulong Duterte. Dahil napakaraming nawalang NPA di umano sa Davao City. Di ba? Para po ito'y maging mapayapa tahimik. Napakarami pong NPA. Nakagrupo po yata niya di umano nung mga panahon na yon. Nung mga panahon na siya active pa sa NPA. At dito sa leader o sinasabing active pa siya sa tinayo niyang Alex Bongkayaw Brigades. Di po ba? Nung mga panahon na yon, active siya. Kaya lang siyempre, sinurrender niya sa gobyerno eh. Kaya nabigyan siya ng amnesty, di ba? Sinurrender niya eh. Pero yung history ng pagkatao niya, tumanda siya, matanda na siya. Yun po ang naiambag niya sa ating lipunan. Tapos siya po yung napakagaling na tao ngayon. Napakagaling na tao para magsalita sa napakagaling na presidente nagdaan sa ating bansa. Kay dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, doon sa committee nila, sa institusyon na Kamara, ganun-ganun na lang niya pagsalitaan ng dating Pangulong Duterte. Pambabastos. Napakaangas. Pero ang kanyang credential, ikumpara mo sa credential ng dating Pangulong Duterte. Ano po ang credential ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino? Napakaraming nagawang kabutihan, lalo sa kanyang syudad. Yung kanyang syudad, pinamumungara ng masasamang tao. Sari-saring mga masasamang tao. Pero nalinis niya yung kanyang syudad. Ngayon, progresibo. Payapa. Safe ang mga tao sa kanyang syudad. Di ba? Napakaganda na ekonomiya ng kanyang syudad. Di po ba? Yun ang kanyang credential. Tapos naging Pangulo ng Pilipinas na naiayos niya ng 6 na taon.
Naiayos niya ang korupsyon sa 6 na taon. Naiayos niya, nakontrol niya ang krimen sa 6 na taon. Nakontrol niya ang paglaganap ng droga sa 6 na taon. Ang credential ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? At napakarami niya nagawa sa loob ng 6 na taon ng mga proyekto. Build, build, build. Napakarami niya pong credential. Napakarami niya ipagmamalaki sa mga Pilipino. Pero itong tao na ito, si Congressman o Representative Paduano, ano ang credential ipagmamalaki nito? Nakala mo kiangas-angas at kiyabang-yabang sa kamera. Kung magsalita, mga tama. Ano ipagmamalaki niya? Dati akong NPA. Dati akong pumapatay ng mga Pilipino. Ganun po ba? Ito ang credential ko. Pinapatay ko ang kapwa ko Pilipino. Mga sundalo, mga kapulisan, at mga politiko. Pinapatay ko yan nung araw. Yan ang aking ipagmamalaki sa buhay. At nagtayo ako ng sarili kong grupo na pumapatay pa rin. At gumagawa ng kasamaan sa lipunan. Yan ay pagmamalaki ko sa mga Pilipino. Kaya nga ako ngayon ay congressman. Dahil napakaganda ng aking credential sa mga Pilipino. Kaya ako nagre-representa sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Ganun po ba? Napakaganda na credential ng isang Paduano. Para puntahan ka ng isang Pangulo riyan. Ng dating Pangulo. Sa tingin mo, pupuntahan ka ng dating Pangulo. Ang kaharap niya ay kalaban niya ang dating kriminal. Lumalabas sa gobyerno. Ayaw maging mapayapa ang gobyerno dahil nagtayo ng mga kaliwang grupo. At naging leader pa ng Alex Bungkayaw Brigades, mga katama. Ibang klase. Sino ka? Ano ka? Ano ka sa dating Pangulo Duterte? Sige nga, Congressman. Diyan ka lang magaling. Diyan ka lang magaling. Dahil nahandyan ka. Protektado ka ng iyong institusyon. Pag wala ka na riyan, sa iyong sinasabi mong protektado ka riyan, sino ka sa dating Pangulong Duterte? Sino ka? Bumuo ka na lang ng bago ulit grupo. Napakaswerte mo. Nabigyan ka lang din amnesty. Nabigyan ka, kamukha ni dating Senador Trillanes. Nabigyan lang ng pardon ng dating Pangulong Aquino. Ngayon, kiaangas. Di ba? Ganon din po ang dating Senadora Laila de Lima. Nabigyan lang po ng kalayaan sa bagong Pilipinas. Ito, matindi ang credential nito sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao, ang kanyang ipagmamalaki sa mga Pilipino. Paniniwalaan ng mga Pilipino ito na siya ay tama. Tama lahat ang binubukas ng kanyang bibig. Itong si Representative Paduano. Na tama ang kanyang binibintang. Tama ang kanilang ginagawang hearing sa institusyon ng Kamara. Sige nga, mga kababayan ko, tama. Tapos ang mag-hearing sa'yo, dating NPA. At hindi natin alam kung ito meron pang simpatsya sa NPA. Dahil dati di ba? Saka napakarami pong nagbibigay ng simpati pa ng mga politiko sa NPA. Di ba? Hindi po ligid sa ating kaalaman yan. Mga kababayan, di po ba? Marami pang mga politiko na may simpatsya sa mga makaliwang grupo. Hindi kaya katulad din di umano ito, na may simpatsya po ito, si Representative Paduano, na hindi rin natin alam kung magkano budget nito. Walang public hearing ang pondo nito ni Representative Paduano. Hindi natin alam kung magkano kinukuha nito sa taong bayan, sa taxpayer. Kung saan niya dinadala. Kung ano mga proyekto niya sa mga Pilipino. Ito sinasabi niya, abang lingkod, party list. Ano po ba ang proyekto ng mga abang lingkod? Ano nagagawa nito sa pera ng taxpayer? Silipin din po dapat ito. Dahil ito po ay dating NPA at dating leader ng Alex Bungkayaw Brigades, mga katambay. Si Representative Paduano. Nakakalungkot po, di ba? Pera ng taong bayan. Pero dating meron siyang ang history ng kanyang pagkatao, namuhay siya at sanay na sanay siya kumitil ng buhay ng mga Pilipino. Sanay na sanay. Kaya pala maangas, Maangas siya dahil ganun po pala yung kanyang pagkatao nung panahon ng kanyang kabataan. Talagang sanay po itong magalit. Pag nagalit po ito, tutuluyan ka nito, di umano. Kaya pala nung nagkasagutan sila ni Congressman Marcoleta, talagang dinuduro niya pa
ang Congressman Marcoleta. Di po ba? Dahil nga pala ang pagkatao nito, talagang pag dinuro ka na, nung araw, nung mga panahon na yun, mga tambay, pag dinuro ka at pinuntahan ka ng isang grupo ng Alex Bungkayaw Brigades, patay tayong bata tayo. Patay kang bata ka. Di na? Nasa underground na po tayo noon. Nasa underground na po tayo noon. 6 feet under the ground. Ganun po ba tawag doon? 6 feet na tayo noon, mga tambay. Nasa ilalim na tayo ng lupa. Pagka itong grupo na ito ang nagtrabaho noong panahon po ng 1980s, mga tambay. Hanggang 1990s po ito. Hanggang kasagsagan po ng 90s ito. Ito pong Alex Bungkayaw Brigades, mga tambay. Matindi po ito. Talagang sanay na sanay, humawak po ito ng mga armas. Ibang klase. Kaya dito po, mga tambay, hindi na kayo dadaluhan. At ang dating Pangulong Duterte, dadalo. Tapos ang makikita niya mga nag-iimbestiga diyan sa committee na yan, sa TUADCOM o Quadcom Committee. Ano nakikita niya riyan, mga nag-iimbestiga? At sinasabing siya napakarami niyang ginawang kasalanan. Isang pastor, isang artista, isang dating NPA, at isang dating may grupo ng Alex Bungkayaw Brigades. Tama, yan ang nag-iimbestiga sa dating Pangulong Duterte. Matindi. Good luck na lang sa inyo. Good luck na lang. At ilabas mo ang tapang mo. Yung tapang mo, Representative Paduano, gawin mo na. Gawin mo na. Gawin mo na. Habang nahandyan ka pa sa institusyon ng Kamara at protektado ka pa yata ng grupo yata ng Bagong Pilipinas, protektado ka, samantalahin mo na habang representative ka. Pag hindi ka na representative, doon na lang po yata, doon na lang lalabas ang susunod na karma mo sa iyong buhay. Magkakaroon ka rin yata ng karma, di umano. Dahil pag naging presidente ang Agila ng Mindanao, diyan mo ilabas ang tapang mo, Representative Paduano. Baka yung amnestia na nakuha mo, baka mabawi pa sa'yo. Dahil napakarami mong ginawang kabutihan sa mga Pilipino. Lalo nung ikaw ay NPA pa, at lalong-lalo na nung yung iyong binuo na Alex Bungkayaw Brigades, napakarami mong ginawang kabutihan sa amin, sa mga Pilipino. Napakabuti ng iyong history ng iyong buhay. Di ba ba? Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Sino ka? Di ba? Sa dating Pangulong Duterte. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po. Sa nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.